Pag-usapan po natin ngayon itong mga bayarang DDS vlogger mo. About po ito kay Mima Alicia kasi di umano may nag-offer po kay Mima Alicia ng 70,000 pesos na offer, tapos may free condo pa. Tapos 30,000 yung monthly allowance na offer. Nako, grabe to. Oh. Pero sino ba ito nag-offer? Malamang sa malamang, 'di ba? Ano to? Kampo ng mga kadiliman. Ano daw? Pindong kalbo. Bato. Maawol na ako, ballpoint man, sa Senado. Nagtatago na ako. Pwede pala yun? May awol pala sa Senado. Ano ka guard? Ano ka? A factory worker? May awol? Ano ka? Police? Pero senador, ang alam ko police may awol. Pero yung mga senador, isang buwan na eh. Eto na. Tuloy po natin itong reaction natin dito kay Mima Alicia. Pakinggan po natin. Minamahal, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, ito, ikwento ko sa inyo. Kasi bago ako umuwi ng dito sa amin, sa probinsya, kaya nga mapapansin ninyo, iba yung background natin ngayon, no? Kasi nandito ako sa kwarto ko. So, bago ko umuwi ng probinsya, merong DDS vlogger na nag-chat sa akin. Actually, we have a photo, pero hindi ko lang pwedeng i-upload kasi host siya. Alam mo kung sino ka, host siya ng isang station ng mga Duterte, ng mga nagtatanggol. Ano ba? Isiminay? O Bayaderos? Ano ba? Alin ba sa kanila? Grabe to, no? Sa mga Duterte. So ngayon, nakipag-meet up siya sa akin sa isang mamahaling lugar. Doon kami nagkita, tapos kumain pa kami sa napakamahal na kainan, di ba? So ngayon, nag-uusap kami, syempre natural lang naman yun, di ba? Pero as much as I can sana, na natural lang naman na kahit nasa kabila, kung magkaibigan naman kayo, natural lang yun na mag-uusap-usap kayo, ganyan, di ba? Normal lang yun. Kasi wala namang personalan sa ganyan eh, di ba? Pero nakakapagtaka dito, may offer. Kumbaga, 70,000 na offer, tapos allowance, 30,000, monthly allowance yan, tapos isang kondo. Grabe, no? Talagang lahat po gagawin ng mga Duterte na to, ng mga DDS na to, para lang po mapabagsak yung administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Matindi. Grabe, no? Talagang sinagad na po nila yung kanilang diskarte. Tuloy natin to. Sana pag-usapan ng politika. Kaya nga ako pumayag na makipagkita kasi in-expect ko na baka banding, na-miss ako na itong taong to kasi dati kaibigan ko talaga siya and up to this moment, kaibigan ko pa rin naman siya. Even though na magkaiba kami ng paniniwala, I still respect, diba? Yung kanyang sinasabi, kino-content, well, paniniwala niya yan eh. Hindi ko na siya kayang baguhin dyan. So, kung mananatili siyang bulag, choice niya na yan. Pero ang problema kasi, habang umaandar ang usapan, una, chinika-chika niya muna ako about sa ex ko nga, diba, na mali yung ginawa ng ex ko, yung binubugbog ako. So, chinika-chika niya muna ako. And then eventually, sabi niya, alam mo ba, Mima, kung gugustuhin mo lang naman tinanong niya ako kung gugustuhin ko lang naman daw, abay, pwede niya daw akong ipasok sa kanilang station. Tapos, baka mamaya mabalitaan namin, nandun na si Mima Alicia sa station nila. Baka mamaya pumayag ka, mag-fake news ka doon. Wag naman. Sige, tuloy natin. Ba't mo kayo papasok dyan? Alam mo namang, wala akong amo, pro-admin lang ako, sumusuporta lang ako. Sabi niya nga, yan na nga ang punto. Kasi, mahirap kasi. Kumbaga, nandito ka na sa katotohanan. Tapos, sasali ka sa mga sinungaling na tao, na mga halangin bituka. Diba? Mahirap yun. Kasi nakabuo ka na dito eh. Hindi dahil sa pera, nakabuo ka na ng mga totoong kaibigan dito. Diba? Tapos, dahil lang sa pera, lilipat ka, ganun. Pero, hindi naman po lilipat yan si Mima, huwag kayo mag-alala. Ina-explain ko lang, na hindi po kayang bayaran ng pera, hindi kayang palitan ng kondo, yung pakikipagkaibigan dito. Dito, sa side ng Liwanag.
Kasi sila, kadiliman eh. Oh. Hindi mo masisilaw yung mga tao dito sa kondo na yan, sa pera na yan, kasi yung pera na yan, kikitain pa naman yan eh. Yung kondo na yan, makakamit pa yan. Pero ang pakikipagkaibigan, once sinira mo yan, mahirap na po makuha yung tiwala ulit ng mga tao na yun. Diba? So, importante pa rin po yung pakikipagkaibigan. Yun po yung katotohanan dyan. Oh. Diba, grabe, ang hirap explain eh. Grabe yung pera, di umano. Gagamit natin di umano. Sa kabila, kasi pinagmalaki niya sa akin. Alam mo ba, Mima, na free yung kondo kapag sa kanila ka nagtatrabaho. May 70,000 monthly ka, tapos 30,000 na, tawag dito, allowance. 30,000. So, ano ba yung kondo? Ibibigay ba talaga yon? Or free ka lang doon? Doon ka lang titira? Kasi kung ganun, free ka lang doon, titira. Luging-lugi ka doon! Dapat ipapangalan na sa'yo kung totoo yan, di ba? Na allowance, tapos 70k monthly mo, tapos free condo, tapos 3 days ka lang magtatrabaho sa station na yun. So, sabi ko, wow, putya, ang laki. Kasi ang alam ko na ano bang station yan? Baka Seminay. Di ba? Kasi, hindi ko naman kinukulit si Mima eh. Natatawagan ko, ano ba yun, ganyan. Bahala kayo dyan kung ano yung usapan nyo. Kami, nakikimarites lang dito. Hindi naman po ugali namin na tatawag-tawagan yung tao, sino ba yun, ganyan. Di ba? Kasi, ano niya yun? Privacy niya yun eh. Kung sino yung tao na yun. So, kailangan nating respeto yun. Parang, sige, sinesales talk niya pa ako na parang gusto niyang bumaliktad ako. Pero, habang sinesales talk niya ako, sabi ko lang, gumagano lang ako, like, hindi ako nagsasalita, ganun ako na ganun. Like, parang curious ako. Kasi, habang nakikita niyo yung expression ko, akala niya, bumibilib ako sa ganung klaseng system. Akala pala niya, napabilib ka. Oh, grabe. Yung pala, hindi ka bumilib, ano? Diba, dapat, siguro, sabi nung taong yun, wow, mauto ko na to si Mima, kaunti na lang. Mauto ko na to, mapapapasok ko na sa grupo namin. At pag napasok ko to sa grupo namin, bibilib ngayon yung amo ko. Magkakaroon pa ako ng bonus niya. Nakakuha ako ng PBBM vlogger eh. Nahila natin dito sa mundo ng kadiliman eh. Patuloy. Ay, ma, alam niyo naman ako na, Wait lang, may ads. hey, ayoko sa ganun. So, may prinsipyo ko eh. Ayoko masira yung dignidad ko, yung pagkatao. Kasi gawin yung grupo natin ha, yung prinsesa akong ituring ako ng grupo namin. Diba ang grupo namin na nagmamahal kay PBBM, hindi grupo ng mga bayaran ha. May mga personal issue ko, pero grabe ako itrato ng mga natin na kaibigan natin to the point na pag may problema ako, diba? Sila lang yung takbuhan ko. So, hindi to sa nagkakaroon ako ng utang na loob ha. Kasi yung pinagsamahan namin, sobrang ang ganda eh. Tapos ayokong sirain yun nang dahil lang sa pera. Diba? Nang dahil sa kailangan ko ng pera. Although, yeah, nagkukulang tayo financially. Pero yung babaguhin ko yung prinsipyo ko para magkaroon ako ng ganun, yun yung hindi ko kayang gawin. O, never kong magkagawa yan. Ngayon, alam niyo kung anong ginawa ko? Ikwinento ko kagad sa aking mga kaibigan. At hiningan nila ako ng proof. Pinakita ko, eto, may picture kami ni nakita nila, oo nga no, nakita ni Boss Mike, ni Takero, lahat sila nakita yan, yung picture namin, nakasama ko yung isang anchor ng isang station. Tapos, may na-record pa akong conversation na, sabi niya, Mima, pag sumama ka sa amin, akong bahala sa'yo. Ang patakaran nila, every 6 months, renewal. So, Iba pala sa kanila, no? Ibang klase, every 6 months, may renewal pala. No? Tayo yung sinasabihan bayaran dito, tapos, sila doon, may renewal pala. Si Jake Magnus na bahala sa kanya. syempre maganda, di ba? Free condo ka na, may 70,000 per month ka pa, may 30,000 allowance ka pa, tapos may travel ka pa. Ngayon, ano ba yung gagawin? Kulang iba, pagtatanggol lang naman. Maninira ka lang naman, siyempre. Sisiraan mo lang yung Pangulo. Yun lang yung gagawin, wala ka ng ibang gagawin. Maninira ka lang. Lilinlangin mo lang yung taong bayan. Yun lang gagawin mo. Digong, ipagtatanggol si Sarah, tapos i-push ang destabilization. Nakakasuka, no, na ipagtatanggol mo si Sarah. Na, hindi ko kaya yun. Hindi ko kayang sikmurain yun. Yung nambastos sa patay, nambastos sa, yung pamilya na nambastos sa Panginoon, pagtatanggol mo, hindi na. Pagtanggol ko na lang yung aso.
Hmm. Aso na lang po yung pagtatanggol ko kumpara dyan sa mga na minumura yung Diyos, di ba? Pinapabayaan lang yung mga Pilipino. Wag na. Yun yung narrative nila. Which is, sabi ko, ay putya, iba to. Alam niyo naman na hindi ko tatanggapin yung offer na yun, pero nakikinig ako. Curious ako eh. Kasi sa amin wala namang ganun. No, curious ako, like, doon ba napupunta yung pera natin? Pera ng kaban ng bayan? Pera ng mamamayang Pilipino? Like, Ano ka ba, Mima? May offer din dito sa atin. Ikaw naman, sinungaling ka rin eh. Si Chris Ulo nag-offer. O ano, sagot ko na, magtatagay tayo doon. O. Si Chris Ulo yung mahilig mag-offer ng alak eh. Diba? Puro tagay yung nasa ano eh. Bukas ka lang. nung una, ang sarap pakinggan eh. Pero nung napag-isip-isipan ko, kasi parang dinidemonyo ka na, sumama ka na, magbago ka na ng pananaw mo, ng landas mo, kikita ka dito, yayaman ka dito. Pero iniisip, O diba yan yung... Lahat naman po tayo gusto magpayaman. Sino ba yung ayaw yumaman? Ano ka ba? Pero dapat nasa tamang landas tayo. 'Di ba? Ang hirap kasi na nasa maling landas ka eh. Oh. Magpapayaman ka dahil nandun ka sa grupo na yun. Pangit. Ako gusto ko pong yumaman, totoo 'yan. Pero hindi ko masisikmurang sumama sa mga ganyang klaseng tao. Na mga puro na lang kasinungalingan yung pinapakain nila sa pamilya nila. Diba? ko, 70,000 lang ba? Yung pagkatao ni Mima? 30,000 lang ba? Dapat 125 million. Papayagin si Mima. 125 million in 11 days, mapapapayag nyo yan. Maniwala kayo sa akin. Yung halaga ng dignidad at prinsipyo ko. So, di ba, hindi ako ganun eh. Tapos sabi pa nga ng isa kong kaibigan, money can't lure a friend. So kahit anong sales talk niya sa akin, nakinig lang ako, pero hindi ako nadala. Tapos nagulat nga ako, kinokontent na ako ng ibang mga vloggers. Kasi Huwag ka na magulat, kinukontent na rin kita eh. kuha sa kanila. Tapos nakita talaga nila yung picture, tapos a little bit of conversation na na-record ko na ino-offeran nga ako. Tapos dalawa kasi yung grupo nila eh. Yung isa para sa mga matataas na vloggers, iba din yung sweldo nun. Tapos iba din yung... So tama nga yun. Tama nga yung sinasabi na kumakalat na issue nun na may pyramid. Okay? May pyramid. Yung nasa baba ng pyramid na yan, ay mga mabababa, mga basura. Tapos yung nasa tuktok, basura pa rin. Pareho pa rin basura. Kaya nga lang, mas mataas yung sahod doon. Oh. Walang pinagkaiba, basura pa rin. yung sa medyo maliliit na vloggers. Pero malaki pa din kasi nasa 50 to 70k din. Ang allowance nila medyo maliit pero hindi ata free. Pero yung pag yung mga matataas, 'di ba? Malalaki yung following, medyo iba yung price nila. So ngayon nagtaka nga ako, bakit ako sinisales talk? Ang delikado diyan, pag pumunta ka doon, baka bandang huli mapahama ka. 'Di ba? Kasi alam mo naman yung mga yan, laglagan doon sa kabila eh. Laglag dito, awayan. Lahat sila nag-aaway-away. 'Di ba? Nagrarambulan sila. So delikado 'yun pag kumagat ka doon, bandang huli, una ginamit ka tapos bandang huli ilaglag ka. Magiging buto ka doon sa sa Lake, gagawin kang doon. Buto. Ano ba yung meron sa akin? 'Di ba? Ano ba yung meron sa akin na bakit parang ako inuudyok na bumaliktad? Inisip ko, syempre okay, may big following ako pero Anong meron sa'yo? Inuudyo kang bumaliktad. Ganito kasi yan. Ang mga babae kasi, hindi naman, pero iba pa rin yung lalaki. Ang mga babae kasi, pagdating sa pagdedesisyon, medyo, po sila, mahina. Okay? Ang mga babae. Pero ang mga lalaki, pag nagdesisyon yan, hindi mo na mababago yan. Yung talaga yung desisyon ng lalaki. Kaya minsan, ang dinidemonyo ng mga yan, mga babae, kasi madali silang madali silang malinlang. Kaya mabuti na nga lang si Mima hindi nadala. 'Di ba? ano ba yung interesting sa akin na bakit ako? 'Di ba? Bakit ako yung pipiliin? Bakit ako yung kasi parang tawag dito. Ang nangyari kasi offer siya ng isang tao sa kanila, nakausapin ako. Tapos yung vlogger na yun, kilala nga ako, siya yung nakipag-transaction. So sabi niya, kailangan makapag-desisyon na daw ako kasi pag hindi, sayang naman daw yung offer. No, so ibig sabihin, may mga listahan po sila mga PBBM vloggers na gusto nilang hikayatin. Gusto nilang hikayatin na sumali sa kanila. So parang gano'n yung pagkakaintindi ko. Hindi ko na siya nireplyan. Like, sininzone ko na lang siya. Ayoko na. Kasi hindi naman, bigla nga akong natakot eh. Kasi, di ba, ganun, ang laki eh. Ang laking amount.
kahit di naman tayo kumikita ng ganyan kalaki, kasi di ba Hindi freelancer, maniwala, hindi ka kumikita ng ganyan kalaki sa YouTube mo. Maniwala, totoo ba yan? Hindi, joke lang. Tuloy natin. naman tayo ni YouTube, syempre di ba mabibigani ka sa ganung kalaking offer? Tapos ang gagasusin mo lang, transpo mo, tapos pagkain mo. Tapos yung mga travel ninyo libre. Syempre di ba, uno, masarap sa pakiramdam. Pero inisip ko, hindi naman ganun si Mimali siya. Tapos nabasa ko yung mga comment ninyo. Sabi dito sa mga comment, nabasa ko. Sabi dito, Mimali siya, never think to cross to the other side. You will regret it big time. So inisip ko din naman, kaya ako nga inopen sa kanila kasi hindi naman ako babaliktad. Ba't ka pa i-open sa kanila kung babaliktad ako? Di ba? Sa mga kasamahan. Ako nga, bumaliktad ako eh. Bumaliktad ako. Nahiga ako natulog ako kanina, bumaliktad lang ako. Pwede kang bumaliktad kung gano'n. Sa pagtulog. Pero sa ganyan, bawal, syempre. Dark side yung iba eh. Diba? Ihilain ka nila sa kadiliman eh. Kaya nga, kinontent to ni Takero eh. Di ba ni Takero Miyamoto? Kasi, inopen ko sa kanila. Hindi ko naman alam na gagawin nilang content. Di ba? Ngayon, sabi nila sa akin, huwag mong subukan. Kasi masisira yung buhay mo. Sabi ko, paano ko susubukan? Ikwinento Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. ko na nga sa inyo. Di ba? So, ba't pa ako magkukwento kung babaliktad ako? Di ba nagigets din yung mga minamahal? Kaya sabi ko, sayang naman yung princess treatment nila sa akin kung dadabingi ako. Diba? So, ito, yung vlog na to, personal issue ko na to, na dapat sana sa akin lang, pero ikwento ko sa mga kasamahan ko, gawa nga ng gusto kong malaman nila na ganito yung kalakaran, yung takbo, yung sistema, yung nangyayari ba? Diba mga minamahal dyan sa grupo ng mga DDS, diba? So, at saka pumasok din At sa... saka isa pa, dyan sa grupo ng mga DDS, pag may rally dyan, papakainin ka lang ng sardinas dyan. Oo, mahirap, diba? Sardinas, papakainin ka, tapos may nakawan pa sa pera ng mga OFW, baka masangkot ka pa dyan pag sumali ka dyan. Mahirap na, di ba? At least dito, sa grupo na kung nasan ka man ngayon, wala pong ano dito, walang isyong ganun. Di ba? utak ko yung dignity, yung dignidad ko as a content creator. Syempre, di ba? As a content creator, dapat meron kang credibility. Alam mo kung sino yung target mong audience. Yung target kong audience, yung gustong mamulat sa katotohanan. So, Pangit naman na sinasabihan mo silang didilis noon o dutae. Tapos malaman-laman natin, nandun ka na sa dutae. Pangit, diba? bakit pa ako magiging source ng pagkabulag nila? Mm. Di ba? So, hindi naman ako ganun. Di ba mga minamahal? So, ayaw kong sirain yung buhay ko. Ayaw kong sirain yung tiwala ninyo sa akin. Ayaw kong mayurak ang pagkatao. Kaya, sa bawat takbang na ginagawa ko, nag-iingat ako. So, yung offer na yan, yung pera, pwede ko naman pagtrabahuan yan. Pwede ko naman kitain yan. Iniisip ko, malaki naman yung offer, pero pwede ko naman kitain yan sa tamang pamamaraan. Pero yung papasok ako sa parang sindikato, hindi ko kakayanin na yung papakain ko sa pamilya ko ay galing sa pera ng kaban ng bayan. Diba? At alam niyo na hindi ko kaya tanggapin yung offer na yan. Diba? Kahit malaki pa yan, kahit gaano pa, hindi ko tanggapin yung... Ang dami ko na pinakita ng screenshot sa inyo na in-offeran ako, diba? Nung panahon pa ng election. Pero never kong ginawa. Alam niyo kung bakit? Kasi may prinsipyo ako. May hinahawakan akong pagkatao. Kasi alam niyo na yung personality ko, medyo tanga ako sa pag-ibig, pero hindi ako bobo. Pag-usapang bayan. Oo, binugbog ka nga eh. Diba? So, at ang content din naman, yung mga kaibigan natin na hindi ako malulunod o hindi ako mabubulag sa ganyang klase mga offer kasi alam naman nila na hindi ako ganun. Hindi ko mga minamahal. Alright, yeah. Kayo. So, ayun yun yung video ni Mima Alicia. Tama lang yun na wag kang sumali doon, no? Kasi sayang yung mga nakilala mong totoong kaibigan dito kumpara doon sa kabila. Plastikan doon eh. Plastikan doon. At ang pangit pa doon, hindi po sila nagkakasundo-sundo. Diba? Hindi sila nagkakaisa. Kanya-kanyang katangahan. Kanya-kanyang kabobohan. Kanya-kanyang payag ka ba na pumunta ka dun sa DDS? Tingnan mo nga sila nung nakaraang taon. Sabi nila, dito lang kami. Hindi kami aalis dito sa rally na to. Hanggat di napapauwi si Tatay Diggs, sabi nila. Then, gulat nga tayo, hindi nga sila umuwi. Doon na naglatag ng karton, doon na sila natutulog, doon na tumatae, doon na umiihi, ang panghina doon sa lugar na yon. Payag ka ba, maging isa ka sa kanila? Oh, magiging mapanghi ka rin na tulad nila? Syempre hindi, di ba? So, buti naman, hindi ka nagpademonyo sa kanila. Hindi mo kinagat yung offer nila. Ayan. Anyway, kayo mga pre, anong reaction nyo dito sa video po, no? Ni Mima Alicia, comment down below para naman po malaman natin yung inyong mga reaction at mabasa natin mga pre.